Kahit wala kang oven, kayang-kaya mong gawin to at grabe, nilevel up natin yung lasa nito at tingnan mo naman yan, talagang sobrang lambot na parang cake na. Magmi-melt lang tayo dito ng butter hanggang sa maging brown to katulad nito para mas masarap siya, nutty flavor. Itong mga saging naman na nilagay ko dito, hindi ko na nabilang pero siguro nasa 12 pieces lahat yan. Nilagay ko nga pala sa freezer to, kaya naman medyo may tubig na siya. Pero hindi natin itatapon yung water dahil lasang banana pa rin yan. Tapos binuhos ko na dito yung melted butter, add tayo ng 1 cup sugar at kaunting asin. Naalala ko nga pala, lalagyan ko nga rin pala ito ng kaunting cinnamon powder tapos mag-add din ako dito ng nutmeg. Kaunting vanilla extract at ito naman yung red velvet flavoring na nilagay ko dito. Ilalagay ko sa comment section yung link kung saan ko nabili. Nag-crack na rin ako 2 pirasong itlog tapos ginamitan ko na nga to ng electric mixer para mas mamix ko talaga to ng maigi. Grabe, habang hinahalo ko to ay sobrang excited na talaga akong maluto siya kasi sobrang bango at talaga namang nakakatakam yung amoy. Okay na to, kaya ilalagay na natin yung dry ingredients. 6 na 1/2 cup all-purpose flour, 2 kutsarang baking powder tapos kaunting baking soda. Sa paghalo naman ito, gumamit na ako dito ng spatula. Tapos ayan, haluin mo lang yan ng maigi hanggang wala na itong puti-puti. Kapag okay na yan, pwede ka na mag-add dito ng chocolate chips. Pero optional lang naman to, meron kasi akong nabili kaya naman nilagay ko na para magamit. Nag-add pa ako ulit dito ng kaunti pa dahil nga kaunti lang yung nalagay ko kanina. Tapos lalagay na natin kaagad yan dito sa lagayan. Maglagay ka lang dito kung gaano karami yung gagawin mo, pero itong lagayan ko na nilagyan ng una ay malaki